Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo, welcome sa isa na namang pinakabagong edisyon ng ating programang naglalapit ho ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela, Connect ka dito at syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Ngayong hapon, abay isang napakagandang balita ho ang ating tatalakayin dahil kamakailan lang ho ay nakamit ng ating probinsya ang isa sa pinakamahalagang milestone, ang tinaguri ang clean sweep ho sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ng DILG. At sa muling pagkakataon, lahat ng 38 LGUs sa Isabela ay pumasa. Isang patunay ho ito ng husay sa pamamahala ng pondo at dedikasyon sa serbisyo ho publiko. At para pag-usapan ng tagumpay na ito, abay kasama ho natin ang atin ho mga eksperto. Ang atin hong, syempre napakaganda, walang ibang ating hong Provincial Director ng DILG Isabela, Engineer Corazon Toribio. Ma'am, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Maraming salamat, Ezekiel. Isang karangalan na maging bahagi po ng programa ngayon ng Provincial Government of Isabela. Ang Isabela, Connect ka dito. Yes, ma'am. Talagang blooming si ma'am, no? Talagang parang mamaya, kumustahin natin, ano bang sikreto niya? At syempre, kasama ho natin sa Isabela Broadcast Center mula ho sa bayan ng Tumawini, sa lokal ho na pamahalaan o LGU Tumawini, ang kanilang masigasig ho na Good Financial Housekeeping Focal Person at Municipal Accountant, si Sir Felix Goling Jr. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Yes po, Isabela, kay ganda po sa ating lahat at magandang hapon sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Isabela Connect ka dito. Magandang hapon din po sa pamunuan ng Provincial Government of Isabela, lalong-lalo sa ating mahal na Governor, Rodito Albano. Gayun din po sa aming bayan ng Tumawini. Magandang hapon po sa aming Mayor, Honorable Venus Bautista, at sila po ay nanonood ngayon. At good afternoon po sa lahat po ng naka-tune in sa oras na to. Ayan, hello po sa mga nasa bayan ng Tumawini, Isabela, kay Mayor Venus Bautista. And to all, sa ating mga viewers, kung may mga katanungan ho kayo, pwede ho kayong mag-post ng mga comments ho ninyo. Then later on, babasahin ho natin yan at itatanong ho natin sa ating mga bisita. At ito, unahin na natin PD Cora, dahil simulan ho natin sa inyo, ano po ba ang secret sauce or ingredients o yung pangunahing dahilan ng pagkakakamit ho natin ng 100% passing rate ho na ito? Unang-una, hindi lang po ngayong taon na nagkaroon po tayo ng clean sweep. 4 na taon na po na clean sweep po ang lalawigan ng Isabela dito po sa tinatawag natin na Good Financial Housekeeping. Ito po yung nagpapatunay ng commitment ng ating mga local chief executives sa core values ng transparency and accountability. Ito po yung maayos na pamamahala nila ng kanilang pundo sa bayan. So mamaya isa-isay natin yan. Pero nakaka-inspire yung ganitong teamwork. Since nandito ho ang ating municipal accountant, Sir Felix, bilang nasa frontline ng documentation, doon ho sa may Tumawini. Sa tingin niyo ho, sir, ano ho yung pinakamahirap na ihanda na dokumento para ho sa assessment na ito at paano ho ninyo ito nalampasan? Okay, yes po. Pagdating po sa Seal of Good Financial Housekeeping, dalawa po ang criteria na tinitingnan dito. Una, yung audit opinion at yung pag-comply natin sa full disclosure policy reports. Kung ako ay mamimili dito sa dalawa, mas mahirap po at mas challenging yung pagkuha ng favorable opinion sa ating Commission on Audit. Dahil ito po ay buong taon na gagawin ng office namin at kailangan ma-submit natin lahat sa COA yung mga required documents, vouchers para ma-audit po nila ng maayos at makapagbigay ng magandang opinion sa atin.
Doon naman po sa 14 documents na ina-upload sa full disclosure policy, ang pinakamahirap po dito sa palagay ko ay yung annual procurement plan. Dahil ang document na to ay kailangan i-compile mo lahat ng mga reports mula sa lahat ng opisina sa LGU pagdating sa kanilang procurement list, sa kanilang mga naka-budget na procurement no, mula sa ilang piraso ng ballpen o bond paper ang bibilin hanggang sa mga construction na gagawin ay i-consolidate po lahat ito. Oo. Pero I'm just curious, no? Maaring tanong ho siguro ng ating mga kababayan, lalong-lalo na, may mga viewers din ho tayo, ma'am, no? From the other provinces or ano. So, balik tayo sa iyo, PD. Para ho sa ating mga tagapakinig viewers, maaari po ba ninyong isa-isahin yung mga pangunahing dokumentong tinitignan ho ninyo talaga at bakit napaka-critical ho ang opinion mula ho sa COA sa proseso ho ninyo? Ang COA po ay ang may mandato to check the financial transactions of our LGUs. So dito po, nagbibigay po sila ng kanilang opinion. So very critical po dito kasi tinitignan po nila maayos ba yung kanilang paggasta. So very critical po ito kasi maaaring bibigyan ka ng adverse. Kung adverse po kasi siya, lagpag ka na po sa good financial housekeeping. So itong pamantayan na talagang tinitignan talaga ng COA. So ang DILG, ginagamit po niya yung audit result. Every year po yan. So wala ka na magagawa dito pag lumabas na po yung findings ng COA, yun na po yung ginagamit ng DILG, kailangang pasado ka dito. Ibig sabihin, maayos yung pamamahala mo sa financial aspect ng pamamahala sa iyong bayan o lalawigan. Oo. Just to add, ma'am, no, hindi ko naman sinasabi na may mga peking mga dokumento, everything, no? Pwede ho mapeke, sabi nga ho nila. So, paano natin masisiguro na lahat na may ipinipresenta ho sa inyo during the validation is legit? Yung mga COA po natin, we have COA auditors na nagkakandak po ng audit ng financial transactions po ng ating mga local government units from the province down at the barangay level. So sila po yung talagang nag-examine dyan. So pag may nakita po sila na mga hindi dapat, yun po lalabas yung kanilang mga audit findings. So i-consolidate nila ito ng isang taon, lalabas po kung may mga misrepresentations, yan, maglalabas po sila ng AOM or audit memorandum para kung pwede pang gawan ng paraan at isubmit po ng mga local government units po natin. So I believe in the integrity of our COA auditors kasi sila po yung nagbabantay . Sila po yung may mandato to check. So ang ginagawa ng DILG, pag lumabas na po yung auditor, tinitignan niya, ito yung mga LGUs na ang findings sila unqualified or modified, sila po yung pasok doon sa pamantayan natin ng good financial housekeeping. Oo, naku, pag-uusapan pa ho natin na mamaya yung pamantayan ho na yan. Ang kailangan ho talaga dito, talagang full coordination, no? Dapat iisahan lang talaga. Sir Felix, paano ho ninyo pinapanatili ho naman yung motibasyon ng inyong technical working group? I believe meron ho kayong ganun. Habang nakikipagbuno, no? O hinahabol yung deadlines, I believe may mga deadlines din ho kayong nilalatag para just in case nandyan ng validation, okay na ho lahat. Yes po. Kung pagdating po sa motivation, ang inspiration po namin dito yung aming leader. No? Alam naman namin po na ang aming municipal mayor ay isang visionary and champion leader at importante sa kanya yung excellence in delivery of public services. So kami na nasa financial service, kailangan din namin ma-deliver ng maayos yung aming tungkulin, aming mga trabaho, and kasama dyan, of course, yung kailangan complete and timely yung uploading namin sa FDP portal. So kailangan maging masinop kami at hindi kami madedelay dahil may epekto po ito pag kami po ay nagkaroon ng pagkakamali sa aming gagawin po. Speaking of epekto, balikan ko yung COA opinion, ma'am. Paano yun kung sakaling nagkaroon ng pasado na sana kaso nga lang nagkaroon ng konting problem? May mga hakbang ho ba kayong inilatag kung saan ang isang LGU ay nakatanggap po ng adverse o disclaimer opinion mula ho sa COA? Nakalatag po doon sa audit report ng COA yung mga recommendations sila. So once yung LGU nakalagay po dyan na may adverse kailangan mag-adapt na po siya ng corrective measures na kailangan niyang gawin. But you cannot already undo the report. So may mga recommendations yan ng mga COA na kailangan nila gawin. So dapat yung mga LGUs, kahit na unqualified or modified, may mga recommendations pa rin sila. But all
all the more pag may adverse finding ka. So dapat yung mga LGUs concerned na ganyan, kailangan may corrective measures na silang gagawin. At gusto ko lang i-emphasize, no, Yes while we po. say na mahirap yung COA, no, yung kailangan ma-meet mo yung requirement na unqualified or modified yung inyong audit findings or opinion nila. Hindi rin natin kailangang i-discount yung full disclosure policy. May portal po ang DILG wherein LGUs are required to post yung sinasabi kanina ni accountant na 14 documents. Now, dun kasi sa portal, kailangan on time kang mag-post. Okay, ipopost mo yan, i-upload mo dyan sa portal ng DILG. Tinatawag namin siya na FDP portal. Now, kung hindi kasi siya on time yan, mafa-flag. Oo, na hindi mo siya na-submit on time. Maaring ground yan na hindi ka kaagad papasa doon sa good financial housekeeping. Aside from that, meron po tayong kailangan din mag-post ng LGU sa 3 conspicuous places na maaring yung mamamayan, pwede niyang tignan kung hindi, wala man siyang access doon sa portal, maaring dyan sa lugar na yan, maaring niyang tignan yung mga dokumento na naipaskil ng ating mga local government. Yun sa halimbawa, annual budget, yung sinasabi kanina ni accountant na annual procurement plan nila, yung mga procurement nila, yung mga posting nila sa PhilJeps, etc. Makikita mo dyan. Only sana na yung ating mga mamamayan magkakaroon ng pagkakataon to look into those documents para makita nila. Yung kanina, nakita natin yung sa sample sa Tumawini, 14 documents yan. Meron kasing annual, quarterly na dapat po nilang ipascale dyan. At kailangan on time yan. Otherwise, mare-red flag ka. Oo. At hindi Ipakita cannot natin, already no? undo. Oo. Doon yan sa conspicuous places, yung sa Tumawini kanina. Pero doon sa portal Ayan. kasi ng DILG, meron Oo. kami tinatawag na full disclosure policy portal. Okay. You have to religiously observe yung timeline ng pag-submit. Otherwise po kasi mafa-flag ka. Tapos, at saka kailangan tama yung dokumento na inapaskil mo. Meron po tayong tao sa DILG Central Office, administrator po ng portal, nakikita niya, ay mali yung mga documents. So matatag yung LGU mo na hindi ka compliant sa posting na yan. Oo. Eto maaring tanong, although passer na ho tayo and we're so happy na kung saan ito yung basehan talaga na maayos, maganda yung paggamit ho ng pondo ho, syempre ng kaban ho ng bayan. Sabi ho kasi nila, iba ho yung sa report sa PABEL, iba ho sa actual, ganon. So, nagkakaroon ho ba kayo, ma'am, ng field validation o yung spot check upang verifikahin ang mga ulat ho ng mga LGU? Ito bang nasa papel talaga bang 50% complete na yung sa infrastructure? May mga ganun ho ba, ma'am? Meron po kaming ginagawa sa DILG, lalo na meron po tayong tinatawag na Local Government Support Fund. Ito po yung mga pundo ng national government na ang DILG po yung nagmo-monitor. Projects po to na pag ang LGU po ay meron pong downloaded na LGSF fund sa kanya, pinupuntahan po, may mga engineers po kami to really check kung yung mga projects na yan ay andyan. At very strict po kami sa DILG. Fortunately, for the province of Isabel, wala po tayong ganyan. Wala pong natatag na ghost projects for the province. Doon sa mga local government support fund na minomonitor po ng DIL. Bina-validate po namin yan. At kung ano po yung findings po namin, sinusulatan po namin ng mayor sa mga recommendations na, for example, nakikita namin na itong local access road niya, concrete north niya, kailangan R&R. Kaya i-replace mo yan, binibigyan po namin sila ng recommendations. At ini-ensure po namin na tama po. Oh, grabe talaga. Paka-strict from the date ng posting, dapat talaga is on time. Sir Felix, nagkaroon po ba ng hamon when it comes sa coordination sa iba't ibang department? Kasi kayo as a municipal accountant, may mga may mga challenges ho ba kayong na-encounter na bakit wala pa, sabi ng DILG, i-post sa ganito, quarterly, dapat updated yan. May mga ganun ho ba, sir? Kung sa ngayon po, itong mga nakalipas na taon ay maayos na po yung sistema namin. Kung meron pong isang incident, nung nagsisimula pa lang itong FDP, mga around 2011, 12, ganun, meron po kasing document na wala po kasing transaction doon, kaya wala pong document na na-produce. So, nung nag-validate,
missing yung document. So nagkaroon kasi ng problema sa coordination kung kailangan po bang maglagay kahit walang transaction or hindi na. So buti naman that time ang DILG ay very lenient pa noon. Pwede kang mag-appeal, pwede kang magpahabol ng document. So lesson learned namin dyan ay kailangan yung close coordination ng mga finance offices para mas mapadali ang submission namin. So mas maaga yung deadline namin. Hindi na namin hihintayin yung 2 days, 3 days before the uploading. Dapat mga 2 weeks, 3 weeks before nasa akin na para may time pa po kayo mag-check, mag-analyze at mag-reconcile or may babaguhin pa ba, ganun po. Minsan kasi, sir, ma'am, no, nagkakagulo dahil sa mga documents, ganito, ganyan. Asan na yung supporting documents? Meron po ba tayong mga digital tools o innovation na ipinapatupad ho ninyo upang mas mapadali ho yung financial reporting? Yung mga ina-upload naman nila are regular reports na nakukuha sa office ni accountant, office ni treasurer, office ni budget officer. So hindi po nag-aano ang DILG na iba-iba bago-bagong forms. So ang sinasabi lang po namin is dapat timely. So may mga pagkakataon kasi minsan paiba-iba yung focal person ng mga LGUs sa ganyan sa uploading. Minsan iba-iba yung naipopost nila. So pag na-check na namin, na-flag dyan, bakit walang laman? Bakit iba? So minsan kasi kailangan pa naming mag-secure ng authority sa taas para i-open nila. Pero ngayon, dahil di ba may SGLG na po tayo, gusto ko lang i-emphasize itong good financial housekeeping, under ito sa financial administration, isang governance area ng SGLG. So kung titignan natin, itong good financial housekeeping, isang aspeto lang po ng SGLG. So ang ginagawa namin dito, pagka hindi na nakapag-upload sila, talagang red flag ka na. So maaaring hindi ka makakapasa sa tinatawag natin, aside from good financial housekeeping, hindi ka makakapasa sa SGLG. Alam naman natin, Ezekiel, yung SGLG, ito yung pinakamataas na recognition sa ating mga LGUs. Ito yung pagkilala sa katapatan at kahusayan ng pamahalaan lokal. Pagka meron ka nito, ibig sabihin hindi lang sa financial aspect, meron pa tayong sa aspeto ng disaster preparedness, aspeto ng peace and order, aspeto ng social protection, environment, kabuuan ng pamamahala sa local government units na kapaloob kasi sa SGLG. So itong good financial housekeeping, isang aspeto lang po ito. Yes, So, ma'am. parang kailangan, dito pa lang pasado ka na. Oo. I understand na may mga nakalatago tayong mga panuntunan, ma'am. Pero doon sa sa uploading, lalo na sa web, sa portal. Opo. Wala ho bang mga exception? Like, syempre may mga LGUs ho ngayon na medyo mahirap yung mga when it comes sa digital aspect, nagkakaroon ho ng technical issues, mga technicalities. Wala ho bang mga exemptions? Mga leniency, parang ganun? Wala na po ngayon kasi Oh. matagal na po nating ginagawa ito. So dapat, nung simula pa lang siguro medyo lenient tayo nang simula pa yung FDP po. But this time, wala na. Pag red flag, red ka na. Red na, Kaya oo. ngayon, sabi ko, ang tagal na yan. So bakit kailangang nagkakamali pa? So yung advice namin sa mga LGUs, dapat may designated focal person. Hindi yung paiba-iba. Kasi dyan nagkakamali eh. So dapat permanente at siya na talaga yung humahawag dyan kasi hindi pa palit-palit. So yung advice din natin sa kanila, huwag silang mag-designate ng mga temporary personnel nila. So dapat permanente siya at alam niya. Kasi sa tagal na yan, ngayon wala nang consideration eh. Pag late ka, late na. Late. Itatag ka talaga. Pag mali, mali na talaga. Kasi matagal ng panahon itong Opo. full disclosure. So bakit may nagkakamali pa? Oo. Bakit may nalilate pa? So hindi na dapat pag-uusapan ito. Kaya pag titingnan natin itong good financial housekeeping, madali lang po masasana ito eh. Kung maayos yung pamamahala mo sa kaban ng bayan. Kasi ang pinag-uusapan dito, kaya meron ito, para yung tiwala ba ng mamamayan nandiyan na yung pera nila nagagamit sa tama. At isang pagkakataon din ito na maihikayat natin
yung mga investors, saan ba pwede? Maayos ba yung pamamahala ng bayan ito? Tignan nga natin yung kanilang full disclosure portal. Tignan nga natin yung audit findings ng COA sa kanila. Baka naman hindi maayos. So, paano ka magnenegosyo dyan, di ba? So, dito, imahe din ang binibuild up natin. At saka yung tiwala ng taong bayan, na yung mga pamamahala ng ating mga local officials, kasama yung katulad ni Municipal Accountant, ni Sir Goling ng Tumawini, ginagawa nila yung trabaho nila. Because, sabi ko nga ito, nandito tayo para sa bayan, di ba? Para magbigay ng tamang serbisyo. Oo. Pero yun nga, aside sa pinapaganda natin yung image ng isang LGU, ano pa po ba yung direktang benepisyo ng pagkakaroon ng title ho na ito, yung Good Financial Housekeeping Seal para ho sa mga mamamayan ho, particular dito sa province ho natin? Ibig sabihin yan, maayos ang pamamahala nila sa ipinagkatiwalang pera ng bayan. Please remember, yung pundong dumadating po sa mga LGUs yan, pera ng taong bayan yan, galing sa buwis ng bawat mamamayan. So, kailangan gamitin ito sa maayos. So, through good financial housekeeping, ibig sabihin, nag-audit si COA, wala siyang nakitang misrepresentations, binigyan niya ng unqualified or modified yung LGU na ibig sabihin, maayos sila, no? And then, nagko-comply sila doon sa full disclosure policy natin na kailangan ang financial transactions ng ating mga local government units ay nakapaskil or na-upload doon sa full disclosure policy portal natin. Meron tayo dito sa Isabela, dito sa provincial Yes po, government, di ba? meron. Nakikita nyo dyan, only sana nga. So, yung mamamayan, bigyan naman nila ng pansin, tignan naman nila kung ano yung mga nakalagay dyan. Oh, speaking of pansin, kay municipal accountant, sir, sa sa LGU ho ninyo in particular, kasi paano ho ba yung obserbasyon ninyo? Yes, consistent si Tumawini na nabibigyan ng ganitong titulo. Pero kumusta ho ba yung obserbasyon? Basa po ba? Sa mga pinopost ninyo? Parang ganun. Kasi pansin ko, sir, yung ibang mga LGU na napupuntan ko, parang malinis. Walang gaanong sign na nabubuklat. Opo. Tama po yun. Yun po ang isang challenge din dito sa ating full disclosure policy na kung paano ba natin mahihikayat yung mga taong bayan na sa ating nasasakupan na basahin po yun. No? Sa amin, naisip ko na din po yan, yung aming fourth quarter reports, yung buong report for 2025, dun sa utilization namin ng 20%, LDRRM at yung trust fund utilization, may dinagdag ako nga one-page na infographic report doon sa FDP template mismo. Kasi ang template po natin ay masyadong maraming accounting terminologies na naka-English. So yung infographic report ay makulay siya, may mga icons, ganyan. Pero yung mga important information na kailangan nilang malaman like magkano yung napondo, ano yung mga project, ano yung mga napuntahan ng pera ay makikita nila in a matter of 10-15 seconds kahit hindi na nila basahin yung napakahabang report po. So, pero still kailangan pong mahikayat po natin sila na basahin po upang malaman nila kung paano gumastos ang kanilang gobyerno po. At yun nga yung tanong, ma'am, no? Nakikita ho kasi natin, paano si Juan de la Cruz, hindi naman sa pagde-degrade, paano kung si Juan de la Cruz hindi nakapag-aral, hindi ho nakapasok sa formal education, kumbaga. So paano ho niya maiintindihan yung full disclosure ho na yun sa nakapost sa board? Oo, yung policy po kasi natin doon sa full disclosure Opo. natin in 3 conspicuous places. Kung maaari sana doon sa matataong lugar. For example, sa palengke, okay, sa community center, para may hospitals, para may pagkatumbasahin. Yung mga nakalagay kasi na forms yan, pag titignan natin, highly technical, di ba, accountant. So sana, kaya nga sabi ko, paano kaya itong gawin natin para may kahit maintindihan nila kung ano nakalagay yun. Kaya sabi ko sa kanila, yung LG should also devise ways, katulad ng ginagawa ni accountant, nagawa siya ng infographics para mahikayat silang basahin yon at tignan, kaya yun din ang and then of course create awareness during barangay assembly meetings, yun din na pati barangays kasi they're also Yes, ma'am. required to post, magkaroon din sila ng full disclosure bulletin board, so kailangan din yan yung mga pinagkakastahan nyo, saan napunta, meron dapat yan. Pero ang problema natin na nakikita minsan accountant, kung nakalagay siya sa palengke,
kinabukasan nawala na. Wala na. Yun yung sinisira nila. Yun yung isang problema natin. May mga Opo. kaya post ng post yung ating mga kasi required sila, no. So sabi ko sa kanila naman, wag tayong magsawa. Mag-post pa din ng mag-post. Kung pinunit nila, balik pa din ng dati. And of course, sana create awareness pa din. No? Pag may pagkakataon na mag-attend tayo ng mga meetings, isabihin natin kung anong kahalagahan nitong mga nakapaskel na mga dokumento na ito. At isa pa, no, gusto ko lang i-emphasize, anong benefits sa Yes. LGUs nito? Nitong good financial housekeeping. Ang benefit na pwedeng makuha ng LGUs na ito, they can access government programs from the national government agencies. Isa po kasi na criteria ng ibang mga government agencies giving grants to LGUs. Wow. Kailangan meron silang pasado sila sa good financial housekeeping. Meron tayo nung mga nakaraan na may adverse findings, may mga LGUs tayo nung unang-una pa lang itong good financial housekeeping. May mga LGUs tayo na hindi nakapag-access sa mga grants. Yung PRDP, and then requirement din ito ng mga bangko pag mag-avail ka ng loans. Mag-loan. Yes, oo. kailangan pasado ka dyan sa good financial housekeeping. So ito yung mga pwedeng benefits naman sa LGUs. They can access yung mga grants from national government agencies. Kasi ito yung requirement din nila. From the term financial management nga, dapat kung ikaw din naman magpapautang, magpapalon, wala kang record na ganun, kakabahan ka din. Pero Yes. ma'am, aside sa posting ho ng full disclosure sa bulletin board, no? Physically ho yan, then may portal ho tayo. Hindi ho ba natin kino-consider na i-post na rin? Kasi nowadays, even yung kakapanganak nga lang ho na sanggol, may Facebook na. Hindi ho ba natin kino-consider na i-post sa mga pages ng LGU? Ini-encourage namin yan. But lang sabi ko, yun yung mga minimum requirements lang natin yan, di ba? 3 conspicuous places. Sa provincial government, di ba, meron kayo yan, meron kayo, anong tinatawag nyo doon? Yung may website tayo. may website kayo. Opo. Ang sabi yung TV na nandoon sa may mga sa kiosk lobby. tayo sa- opo, So yun opo. na yun, pwede lahat doon. Yung mga financial transactions, pwede pa, high-tech na tayo. And if may website po, ang mga LGUs, ini-encourage po natin sila, lahat po ng financial transactions, the 14 required documents must be uploaded dyan sa kanilang website. Ang dami kasing user ngayon ng Yes, Facebook. oo. That's why Maski bata, meron na Oo, nga. yung sanggol nga ma'am, iba. Ginagawa nila. Kahit bawal. Oo, diba? kahit bawal. Oo. What ang gusto ko lang ipunto kung bakit ipapadan sa Facebook. Kasi whether you like it or not, dadaan sa newsfeed nila yun. Oo, Pero yes. hindi ba ma'am? Hindi ba parang crucial naman yun na kasi magkakaroon ng comparison, di ba, Sir Felix? Hindi ba magkakaroon ng comparison na, bakit yung ganitong bayan, ganyan yung paggastos nila, dito sa ganito lang paggastos, parang ganun. Magkakaiba naman po ang financial capacities ng ating mga LGUs. At may first class, may Yes. second class, Oo. mayroon tayong third class, at saka mayroon tayong cities. Hindi mo pwedeng ikumpara naman. For example, ang coastal municipalities natin or ang ating mga fifth class, o wala na tayong fifth class pala ngayon, third na class po, na po. tayo with first class municipalities. So, pwede naman nilang sagutin yan. Kasi ang financial capacities ng ating mga LGUs, iba-iba yan. Opo. Iba-iba din yung natatanggap nilang nata, and iba din yung kanilang mga income collection every year. So hindi mo pwedeng ikumpara yung isa sa isa. Yung posting, ma'am, every quarter, do ba may May mga requirement po meron yung mga documents na once a year lang, katulad ng annual budget, isa lang yan. Yung annual procurement plan, isa lang yan. Pero yung kanilang SRE, quarterly yan. At saka meron silang sinusunod na timeline. Naglalak po kasi yung portal pag hindi nila sinabit yan on or before the deadline. But until when? Yung nakapost, kunwari, nasa na tayo ngayon? Third quarter, nasa third quarter ho tayo. So, yung first quarter, hanggang kailan mananatili doon ho sa For bulletin 1 year board? po yan. For 1 year example, buong yes ano. po. So, Ngayon, bawal hong matanggal yun. bawal pong matanggal yan. So, dapat ngayon, di ba, ipinapost dapat ninyo yung second quarter accomplishment po ninyo, no? Dapat andyan na yung annual budget nyo. Nakapaskel na din po dapat yung annual procurement plan. So, ang ina-update po nila quarterly, yung kanilang mga quarterly reports, SRE, ano pa ba yung mga
DRRM Utilization Fund, yung mga GAT, SEF, etc. po. Sir, sa LGU ho, no? Kasi ikaw po yung sa LGU. Sa inyong observation, sino-sino naman ho yung tumitingin? Kasi I believe napapadaan ho kayo sa full disclosure bulletin board ho ninyo. So sino-sino usually yung tumitingin and may mga feedbacks ho ba kayong natatanggap after mabasa ho yung full disclosure ho na yun? Ang FDP board namin ay nasa Municipal Hall Lobby, nasa public market yung isa, at yung isa ngayon ay nasa DepEd building. Ngayon, doon na yung FDP board namin sa lobby. Minsan may mga nakikita ko rin talaga na may mga concerned citizens na nagbabasa din. Kung sa feedback naman, pagka mayroon din namang nagtatanong, like magtatanong sila kung tama po ba na sa ganitong barangay po ito? Kasi taga doon po ako. Yes po, sabi ko, makikita nyo po dyan na meron pong nagastos para doon sa barangay ninyo. Nung nagtatanong kasi siya, for implementation pa lang. So sabi ko, sa susunod na quarter, sa mga susunod na buwan, makikita nyo po, magkakaroon po ng amount yan dahil i-implement na po yung project sa inyong barangay. So ganun po. So kailangan ready rin po kaming sumagot pag may mga nagtanong po. Oo, tama ho yan. Medyo malis lang tayo konti, ma'am. I'm just curious lang sa barangay. Kasi, kumusta naman po yung FDB ho nila, full disclosure board ho nila? May mga active din ho ba? May mga nagtatanong din ho ba? Ma'am? Oo, kasi kinakailangan yan, especially, di ba, they're required to hold their barangay assembly every semester. So, yung isang requirement naman sa kanila, dapat meron kayong FDP board. So, minsan daw, ang complaint ng ating mga barangay, pinupunit daw ng mga bata, naglalaro sila. Kaya kung minsan, sabi niya, magastos ma'am, paskel kami ng paskel. May mga napadaan na bata, pinupunit, sinisira nila. So sabi ko naman, huwag magsawa, di ba? Paskel lang po kayo ng paskel. At pag may pagkakataon, pag may meeting, nakasama yung mga bata, ipaliwanag sa kanila na hindi pwedeng punitin nila yung mga ganyan na dokumento na nakapaskel. Oo. Having this FDB ho natin, full disclosure board, sa LGU, sa barangay, may mga ba ma'am? May mga natatanggap po ba kayong complaint? Like, hindi tama yung paggasta ng LGU na ganito. Oo, marami din, marami, especially during barangay assembly meetings na pinupuntahan namin. So, diyan sabi ko nga, dapat mag-attend kayo during barangay assembly meetings kasi sa barangay assembly meetings kasi nagre-report yung barangay ng kanilang financial and accomplishments. Kasama yung physical accomplishments sa mga projects. So, yan yung pagkakataon nyo na tanongin sila, bakit nasaan yan? Saan nyo ginamit yung pera? Aside from the bulletin board, dapat mag-attend sila sa mga barangay assembly meetings. So, sabi ko, complain kayo ng complain, hindi naman kayo nag-attend ng barangay assembly meetings. So, dapat mag-attend kayo because responsibilidad yan ng isang mamamayan. Sabi ko nga, ang members po ng barangay assembly meetings po natin, from 15 years old above. So, dapat mag-attend lahat, magtanong. Kasi kung hindi lang, mamaya, salita lang kayo ng salita sa Facebook, di naman kayo nag-attend ng barangay assembly meeting, may pagkakataon kayong tanungin sila. At yung ating mga barangay officials, dapat nilang ipaliwanag ng mabuti sa mamamayan, yung kung saan ginamit ang pera ng barangay. Kumbaga, tignan, magtanong bago magsalita. Kumbaga. Engineer, Ma'am PD, itong pagkakakamit ng silho na ito, lahat ng mga LGUs natin sa Isabela, may kalaki po bang mga incentives? Walang silto good financial housekeeping passer po sila. Ibig pong sabihin nito, pagkilala na maayos yung pamamahala nila ng kaban ng bayan. So ang mga benefits na pwede katulad ng nasabi ko kanina, being part of that, ibig sabihin maayos yung pamamahala nyo sa pananalapi ng bayan. So yung sabi ko, you can access grants from different government agencies. Kasi ang mga katulad ng PRDP natin ngayon sa DA, kailangan nang bibigyan nila ng ganyan, passer ng good financial housekeeping. Tapos, pag nag-avail ka ng loan, isang requirement din ng bangko yan. So, hindi na po nagbibigay ang DILG ng katulad ng SGLG na may cash incentive. Pero, sabi ko nga, walang katumbas na halaga ito. Mabigyan ka ng ganito, ibig sabihin yan, may pera man o wala, maayos ang pamamahala mo sa ipinagkatiwalang pera ng bayan. So yan, walang katumbas yan na halaga. Oo.
O yung mga yung mga viewers ho natin na matanungin, ang sinasabi kasi nila maging transparent. O yung transparent. Tignan na ho ninyo yung FDB. Yan, available ho yung mga yan. May mga 3 areas sa tumawin ni sir, no? Sa Municipal municipal, Hall Lobby, oo, sa public market, public at saka market. yung DepEd building ngayon na Oo, old na under renovation kasi yung aming hospital kaya nilipat Yes. muna namin. Opo. So ano po Sir Felix, yung pinakamahalagang aral naman na natutunan ho ninyo sa proseso ho, no, ng pagkakatamasa ng ganito na namang titulo or pagkilala? Yes po, no. Kagaya po ng nabanggit ni Ma'am Cora, maliban po doon sa incentives o maaring mga grants na nare-receive ng municipality upon passing the Good Financial Housekeeping, parang sa amin po sa Tumawini, dahil passer po kami nito, for 2025 alone, ang LGSF namin is more than 200 million na worth of projects para sa aming constituents. So even kung hindi pa namin nagawa yung trabaho namin dito, wala po yun. Kaya utang din po namin yun sa mga tao. Ano? Ngayon, ang importanteng aral po dito ay yung ginagawa namin na trabaho sa financial service ay sumasalamin din po ito kung anong klase or uri ng trabaho ang binibigay namin dahil kami nga ay mga government employees. So sabi nga natin, public office is a public trust. So kailangan maipakita natin yung katapatan natin. So hindi man nakikita ng mga tao yung eksaktong trabaho namin sa likod ng pagbuo o pagkamit ng recognition na to. Pero once na naibaba naman yung Good Financial Housekeeping list of passers, well, maibibigay natin sa kanila yung impression na sa likod ng award na to or recognition ay merong gobyerno na mapagkakatiwalaan pala. Ganun po. Yun po. Opo. Balikan ho natin para sa mga late viewers, no, PD. Sa inyong pananaw, sapat na ba ang pagpasaho ng good financial housekeeping upang matawag na mahusay ang isang lokal ng pamahalaan? Ang good financial housekeeping ay isa lamang sa mga panukat na maayos ng pamamahala natin sa bayan. Meron pong aspeto, no, titingnan din po natin yan yung pamamahala nila sa disaster preparedness, peace and order, environment, so social services, etc. Isa lamang po ang good financial housekeeping. Kaya nga po pag titingnan po natin yung Seal of Good Local Governance, holistic po ito, no, may 10 governance areas. So while sinasabi natin na mahalaga yung good financial housekeeping, hindi po dapat din makaligtaan po natin ang mga iba't ibang aspeto po ng development sa isang local government unit. Whilst we say, congratulations po, pero wag po natin kaligtaan na marami pong aspeto po ng develop na kailangan po nating ibahagi sa ating mamamayan. Anyway, congratulations sa mga LGUs like sa Tumawini, sa lahat, no? Kasi papasor, and of course, sa provincial government of Isabela. And congratulations din sa iyo, ma'am, dahil syempre DILG Isabela, kayo yung tumututok talaga, nagga-guide, no? Sa mga LGUs ho natin. Ano ho yung inyong payo naman sa ibang probinsya na nais ding matutunan, yung sistema ho ng Isabela, pagdating ho sa pamamahala ho ng pondo, kasi hindi ikakala may magsasabi, uy, sana all, passer. Ngayong taon na to, ngayong Opo. 2025 assessment for good financial housekeeping, I'm also happy to report na sa Lambak ng Cagayan, 100% tayo. So Wow. hindi lang po Isabela. But ang Isabela kasi for the past 4 years, tayo po yung consistent na talagang 100%. Although yung iba, 2024 and 2025, 100% tayo sa initial assessment. Yung iba, nagkaroon tayo ng after assessment. So pumasa din yung lahat after assessment. Ibig sabihin, may mga hindi sila na-comply dun sa full disclosure policy, ni-require ng office namin na ayusin nyo ito. Pero pagka COA findings na po, hindi na natin maayos yan. So pagka konti-konti lang naman. So naglalabas po ang DILG ng after assessment report. So from 2022, 23, 24, and 25, 4 years yan. Lahat po, to include the provincial government of Isabela, sabi ko nga, consistent passer po tayo ng good financial housekeeping. But for this year, 2025, nasolid ng Region 2. 100%. Wow. Kasi nung nakaraang taon, may mga probinsya po tayo na hindi po naka 100% po sa good financial housekeeping. Sa Isabela po kasi, I am always happy to report sa pag nagmi-meeting po kami, ang Isabela ang pinakamalaking Yes, lalawigan sa buong
Region 2, ano, sa buong lambak ng Cagayan. We have 34 municipalities, 3 cities to include Santiago, and 1 province. So all in all, 38, pinakamalaki tayo. Kahit na pinakamalaki tayo, hindi tayo nahuhuli sa performance. Yes. Tayo yung palaging nagdadala kasi 100% tayo. Dan although ang daming accomplishments din, ano, yung ating mga karatig lalawigan, yung ating mga ibang four provinces. But kung titignan po natin ng number, tayo po talaga yung nagdadala ng accomplishment sa buong lambak ng Cagayan. Oh, okay. Even po sa SGLG, no, Yes, balikan na lang ma'am. po yung SGLG, medyo mahirap pumasa nito. Alam po natin yan. Ang Isabela po, siya po yung nagbubuhat dito sa lambak ng Cagayan. Kasi yung 62 passers po natin in 2024, alam mo ba, Ezekiel, 31 galing po sa probinsya po natin. Wow. So can you imagine that, ano, na tayo yung nagdadala. Sabi ko nga, kung wala ang Isabela, baka, kasi Region 2 is competing sa slot ng 1, 2, 3. So dahil sa atin din sa lalawigan ng Isabela, tayo nagdadala niyan. Sa kabila ho ng mga positibong mga ganitong mga bagay, ma'am, hindi ho may iwasan na may mga mainit ho talaga kasi yung mata ho nila, sa paningin ho nila. Dahil kayo ho, no, yung nagva-validate sa DILG, dito ho sa Isabela, kayo yung pumupunta sa mga LGU, sa mga areas to verify yung mga information, no, sa mga papel, yung FDB ho na yan. Ano ho mensahe ninyo sa atin ho mga kababayan na nagsasabing yung iba naman dyan sa papel lang naman perfect. But doon sa implementation, perfect. Hindi lang po DILG ang bumababa, ano, while we say na kami po yung lead, may mga kasama po kami dyan. May mga CSO po kami, may mga Local Resource Institute po kami nakasama dyan. May mga other national government agencies po kami nakasama. So hindi nila masasabi na parang, yan lang ang nakita ng DILG, wala naman. So meron po tayong mga third-party assessors. Pero sorry to interrupt you, ma'am, just to prove lang na talagang tinitignan, may mga napapansin ho ba kayo, ma'am, noon na, kasi ngayon passer ho tayo, consistently, no? May napapansin ba kayo na parang kinorek ninyo na, sa report nyo maganda pero ganito, sabi nyo sa report nyo 50% yung project nyo pero dito hindi pa naka 10%, may mga ganun ba mo? Meron, bumababa kasi talaga ako, no? Especially pag mga infra projects, alam ni Sir Felix, yan, bumababa talaga kami, ano? Tinitignan ko talaga yan at kinokorek namin. And we have engineers. Pinsan pag sinasabi po nila doon sa accomplishment nila is 50%, binavalidate po namin yan. Talaga ba? So lalabas po yung findings ng engineers, yun yung sinusunod po namin. Wow. Talaga nilalagay namin dyan. Alam ni di ba? Na pagpupunta yung, may engineers po kami assigned to monitor, especially yung local government support fund projects po natin, saka yung support to barangay development program natin. Tinitignan nila yan. So kahit na ang nakalagay dyan is 70%, babalikan po niyan. So sasabihin namin, tuon po sa aming inspection 72. So yun yung po lalabas. Walang makakalagpas kay PD. Ang role naman po ng DILG, Opo. palagi namin sinasabi, we are your development partner. Yes. Hindi po rin, nandito po kami to support and help. So hindi po kami fault finder, ha. Tumutulong po kami, and ang recognition po nila, pag makita mo, happy na kami sa DILG Opo. na makita na nabibigyan ng pagkilala Oo. yung ating mga LGUs. Kahit wala na kami. Kasi ako parang, yun yung contentment namin. Na pag nakikita namin, nabibigyan ng tumawini ng award, alam mo, parang 10 feet taller na ako kahit nasa likod lang po ako ng cortina na pumapalakpak para sa kanila. Yes. Kasi nakikita na, at least ito yung happiness ko, na makikita ko na bibigyan sila ng recognition. Yes. And thank you for that, PD. And finally, Sir Felix, ano naman yung may papayo ho ninyo sa iba hong mga focal person, sa ibang LGU na nandun pa rin, although passer ho sila, pero nandun pa rin nahihirapan sa kanilang financial documentation? So, ang may papayo ko lang po, kailangan yung coordination ng mga offices na in charge po sa pag-prepare ng mga documents na to ay maayos yung kanilang pag-uusap. At napaka-importante rin yung kanilang maayos na pakikitungo sa
ating DILG, yung coordination natin with the Department of Interior and Local Government, especially sa ating mga MLGOOs, pag may mga issues po kami kasing na-encounter sa uploading o sa mga documents, yung MLGOO po aming tinatawagan. And agad-agad naman po nagre-respond ang DILG at very appreciative naman po kami sa kanilang naging effort. So, kailangan i-maintain po natin yung maayos na pag-uusap ng mga opisina po na involved dito para I think yun po naging reason why Isabela is still 100% po ang passing rate po natin sa good housekeeping po. Once again, congratulations, sir. Ma'am, baka may panghuli kang baka may mga paalala ka ba sa mga LGUs, mga Oo. upcoming events na napupuntahan ninyo sa kanila? Sa ating mga local government units, sana maging yung organizational culture of transparency ay maging bahagi po ng ating pamamahala. Hindi lang kung merong assessment, gumagalaw, sana yung Yes. kultura ng transparency, accountability, at compliance ay maging bahagi po ng pang-araw-araw na ginagawa natin para sa ating bayan. Ganda yan, no? Hindi lang every may assessment validation active. Kaya dapat araw-araw may validation o assessment. Again, maraming salamat Engineer Corazon Torrevia and Sir Felix, ang ating municipal accountant ng LGU Tumawin Isabela. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan ngayong hapon. Mga ka-Isabelenyo, hindi lang ito usapin ng numero o mga dokumento. Ito ay usapin ng tiwala ng mga mamayan sa ating mga lokal na pamahalaan. Ang clean sweep na ito ay patunay ho na sa Isabela, ang bawat sentimo ng pondo ng bayan ay pinapahalagahan at ginagamit ho sa tamang paraan. Sana ho ay magsilbi ho itong inspirasyon sa ating lahat upang patuloy na maglingkod ng matapat at mahusay. Maraming salamat din ho sa ating mga viewers na tumutok ko ngayong hapon at huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nasa screen ho ninyo para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalaan, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamahalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pag-unlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito.